Ayan. Katulad ngayon, no, marami na nagko-comment na nga parang namamatay na nga ba ang entertainment industry, particularly the TV. Kasi when you're referring to the TV, it's really just a gadget. Diba? Katulad lang yan ng electric fan, katulad lang din yan ng mga cookery utensils. And I wanted to believe, and of course, and it still is just a medium. Ngayon, ano nga ba ang nasa loob ng TV? It is the content, it's the entertainment, it's what people are looking for, the entertainment. So yun po. And kung ngayon ang mga technology natin, ang gadgets natin ay nagbabago over time, ang mga tao din po naging mas komplikado ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang idea. Sabi nga nila, you have to always be relevant. And I'm saying that perhaps the cable or the TVs are no longer trending, pero nandyan yung market. Pero we already have been seeing the clamor for people to look for something that's going to entertain them in a particular time, in a particular venue, or let's just say based on how they feel. Kaya dyan pumapasok yung internet, yung streaming platforms. Sabi ko nga noon, nung dati nakapag-subscribe pa kami sa cable, but yung mahal-mahal, di ba? Pero ngayon, papansinin mo, ilan na ba ang apps ng ating mga cellphone? The streaming apps. But eventually, we're spending more. Tapos, aside pa yun on top, di ba? On top of the internet connections natin, subscription. Pero people are willing to pay. Kaya nga sabi nga natin, baka tumataas yung expenses natin. But again, that's a different platform or topic that siguro ibigay na natin yan sa iba. Pero napapansin mo natin talaga, yung entertainment natin is becoming more personalized. Kasi yung mga teleserye ni mama, yung teleserye ng inyong mga kapatid, ng inyong mga magulang, iba-iba na. At nagkakaroon tayo ng pagkakataon na manood in our own safe space. Diba? Walang panghuhusga. Kung meron kaya nauso yung mga BL shows na yan, mga queer shows, kasi syempre may mga kanya-kanyang market yan. At eventually, ito ang pag-stream din natin, depende din yan sa schedule natin, tsaka minsan sa mood, diba? Minsan, ayoko naman puro nag-iiyakan tayo. O, tika, nasa labas ako ha, kailangan naman yung mas wholesome, diba? Yung pinapanood natin. I mean, I don't know, it depends on your personality, ah. Pero for example, like you said, yung mga shows na yan, yung mga K-drama, o diba, nauuso na rin yan. Dahil dyan, mas lumalaki ang demand for creativity. Ngayon, ang tanong, ano tayo continually to create that kind of content? And what I can say is to challenge each one of us, from the producers, from the actors, to continually improve their craft. Kasi iba na ang labanan, di ba? It's really global. Hindi mo naman pwede sabihin, oy, hindi pwede, Pilipino kami, kailangan Pilipino muna ang panoorin namin. Kasi hindi naman ganun na, that's not how it works. Kaya kung nag-a-appeal ang K-drama sa atin, swerte ng Korea. But maswerte din naman tayong mga Pilipino kung nag-a-appeal naman yung mga teleserye natin sa ibang bansa. Kaya tayo, it's a give and take. Kasi parang export din yan sa product, di ba? Kaya kung tayo ay nagkakaroon tayo ng mga ganyang klaseng pagkakataon at nabibigyan tayo ng mga gandang mga palabas, hindi lang, di ba, sa movie, sabi na, pati sinin na epektuhan na. Again, it's the behavior. Kasi minsan parang, ayoko naman mag-sini kasi ang mahal-mahal. Tapos pangalawa, parang ang daming tao. Alam mo naman, di ba, ang mga tao, bakit nga ba nanonood yan pag nasa sinihan, magkakasama, barkada, gusto nila maingay sila o kaya kumakain. And they cannot do that inside the cinema kasi ang daming restrictions. O kung magjowa sila sa palagbubad, diretso sila sa cinema, pwede naman sila dumiretso sa isang hotel, di ba? So, mga gano'n. So, we were trying to change already the lifestyle. At meron pang, mga tatawag nilang mga exclusivity and access to certain other stuff, diba? Kung gusto nila, siyempre, pag nasa hotel sila, maaaring meron silang mga dinner date, meron ba yung mga private pool or spa na included. So, eventually, madali silang magkaroon ng safe space. O, diba? Pati mga karida, nagkakaroon ng safe space kasi nga, dahil dyan sa exclusivity na yan. Pero, again, this is something na we have to be open-minded of. Kaya ang challenge talaga ng ating content in entertainment is training to continually improve the craft. Second is technology. Kailangan they keep on acquiring yung mga magandang gadgets para mas maging maganda yung resulta
kung kailangan bumili sila ng mga drone, kung kailangan bumili pa sila ng mas magandang let's just say green screen para magkaroon sila ng mga virtual effects. At kung kailangan mas maganda yung mga laptop nila, or let's just say mga graphic artist nila ay gantong skill dapat ang kakayanan para mas maganda yung kilalabasan. I think we're leading to that. Na siguro yung mga Hollywood productions natin, magawa na natin dito sa Pilipinas. Pero siguro this is also one thing that we could do, no? We have to find the soul. Kasi ang mga Pilipino talaga magaling to magkwento eh. Maganda yung mga history ng ating kultura, maganda yung turismo, mas maganda yung ating mga nakasanayan. At syempre maganda yung mga artista natin. So ito yung mga bentahin natin na dapat ipakita na kailangan natin makumiba. Katulad yung mga nangyari doon sa Widow's War, masyadong nega yung ending. Kasi nga, parang di yata bagay. Mas maganda na kung tinulak mo na lang sana sa hagdanan, baka mas okay pa. Pero ito ito ay isang challenge na rin doon sa ating entertainment industry, pati sa mga artista natin. Huwag na kayo masyadong pabebe. Kasi syempre, iba ang labanan ngayon, no? Nakikita mo nga ang training ng mga K-pop idols natin ay matindi. At yung mga actors natin sa Hollywood, talagang they really lose weight, even their looks, they sacrifice that just to get the role. Yan po yung mga dapat na binibigyan natin ng importansya. Pero again, that might work for some certain celebrities, at hindi naman maaring maging generic po yun, at hindi ko naman po sinasabi na tayo po ay eksperto sa gantong larangan ng industriya, pero nakikita na ho natin kasi yung trend, at bilang isang consumer na ako nasasabi ko yung kung paano ang demands ko sa ganito, at napapansin ko, hindi lang naman ako nag-iisa, at marami na ho ang nagbabago ang demand sa movies, sa entertainment. Kailan pa ba tayo huling nanood ng TV? Diba? Talagang TV Sino pa ba dito? Kundi, diba, most likely sa YouTube na tayo, o most likely meron na tayong streaming apps. Kaya nga ang labanan natin ngayon, diba? Para kung meron man akong free time for 1 hour, panonood ko ba K-drama o yung local show? So I don't know. Tapos tatanungin mo ba dyan, how long will it last? Diba? Kasi makikita mo talaga, no? Maski advertisers. Ang advertisers po ang isa sa mga pinagkukunan niya ng mga sources of income. Yan po ay mahalaga. So ako, I really wanted to suggest everybody to please support the local industry, but at the same time, the people within the industry should show that they are capable of developing themselves and mastering the craft of entertainment. Maraming salamat po.